Magandang araw mga repa. Gagawa na naman tayo ng video. Itong video na to is about to sa mating strategy ng babae, which is ang alpha seed, beta needs, alpha fox, beta box. Yan yung mating strategy ng babae, which is hypergamy. Ibig sabihin, dating up sa look scale, dating up sa socioeconomic status, ladder, at saka dating up sa serbisyo. Si Rolo, sinama na niya yung alpha fox side, which is yung looks, sa looks side, sa dating up, sa hypergamy. Ako naman, sinama ko sa black pill yung silbidor kasi ang treatment base sa looks, di ba? Yung mga pogi is yan talaga yung ideally na gusto talaga ng babae. Lahat ng babae, kesyo mapangit yan, baldado, maliit, mataba, pogi lang talaga gusto nila. Kahit pa sabihin mo na past 25 na hanggat maaari. Ang nangyayari kasi sa mga babae na, di ba sinabi ko na sa inyo yan na 18 to 25 is dahil marami nag-hit sa kanila, ibig sabihin, maraming silang nare-receive na validations, DMs, mga messages, tsaka mga nag-approach sa kanila ng mga lalaki is nakakapili sila ng pinaka-best looking guy. Kaya mahirap magkaroon ng relasyon sa 18 to 25 na babae. Mostly yan nasa relasyon. Kahit sa trabaho, yan yung napansin ko eh. Yung age bracket na yan isa alpha fox, alpha seed lang yan. Pwede siguro pagka high school, college is kung normihan yung itsura mo. Kahit sub 5 ka pa magkakaroon ka rin eh. Pero medyo madugo yun. Yun yung manliligaw ka talaga. Tsaka yung ma-develop na lang sa friendship. Kuwari sub 5 ka, may friendship ka na sub 5 rin. Pero kung sub 5 ka sa normie, no chance talaga. Yun yung sa high school tsaka kasi syempre, lalo na ngayon, social media age na ngayon eh. So lahat ng babae, lahat din ng lalaki, karamihan ay may cellphone na. Tumataas din yung standard. So, kaya yung strategy na makakapili ka, hindi ka naman talaga nakakapili pag lalaki ka eh. Sure, liligawan mo yung gusto mong itsura ng babae. Pero pag hindi ka gusto, kasi sila picker eh. Pag hindi ka gusto, wala ka talagang chance. So, in short, di ka nga talaga nakakapili. Pwede mong mapasagot yung mga magaganda, pero pag kupas na sila, ibig sabihin post-wall na, kagaya nila Heart Evangelista. Pero gusto pa rin nun kasi is either yung top G sa beta backside or top G sa genetic. Since hindi na realistic sa kanya yung genetic side, which is 35 na kasi siya di ba? Is doon na lang siya sa beta na side na top G. Kasi once na yung babae nagkaroon ng mga experiences is hindi siya magsisettle dun sa lamang. Ibig sabihin, kuwari, nakatikim siya ng pogi. Parang ayaw na niya mag-downgrade. Sure, pwede siya mag-downgrade sa looks department pero kailangan yung top G sa beta box. Ibig sabihin, syempre ni-risk niya yun eh. Kuwari, yung normie na babae nagkaroon ng pogi, hindi na realistic sa kanya dahil kupas na siya. So, magsisettle na lang siya dun sa top G na beta box, yung silbidor. Pero, pasado pa rin sa threshold niya, looks threshold, which is normihan, ganon. Or kahit sub 5. Pero usually kasi na namimili ng mga sub 5 na lalaki, yung may mga anak na, napansin ko to eh. Yung mga magaganda na may anak na, pinipili na lang nila yung sub 5 eh. Yung talaga submissive, silbidor talaga. Yung parang pwede nilang utos-utusan. Kahit nga walang trabaho eh. Na pinipili nila. Pero yun nga, utusan lang talaga. Yun lang talaga yung pakinabang ng lalaki. Kasi nga, pag babae namili, base yan sa pakinabang mo either genetic side or dun ka sa silbidor side or dun sa sa
top G sa beta backside. Bihira ka lang din makakita ng silvidor side eh. Usually yung mga nasa silvidor side is yung lalaki salang-salaya na. Ibig sabihin hindi yung gagong mga silvidor. Yung talagang super bait talaga. Na talagang walang option pero nasala nila na mabait. Kasi yung babae malakas talaga instinct nila. Alam nila yung lalaki base sa itsura, nakakategorize nila. Tsaka tama yung ugali ng lalaki na pinipili nila. Kuwari, ito pangit to. Para sa atin, judgment natin, pangit ugali, di ba? Eh dahil gusto niya yung babae na normie, silvidor siya, magiging mabait siya dun sa normie na babae. Alam ng babae yung ugali ng lalaki, kaya hindi totoo yung mga sinasabi nilang red flags. Kasi wala naman talagang red flags kasi sila namili. Tsaka yung binigay nila na SEX do sa lalaki na yun, do sa pogi is nagpapa-victim lang sila kasi nga yung lalaki ayaw sa kanila. Pero sa totoo, pumayag yung babae na yun na makipag-ons one night stand. Kaso, yun nga, tinikman lang siya tapos umano na. Pero ano yun, may agreement yung dalawa na yun na talagang ganun nga lang talaga nangyari. Pero pinapalabas niya lang na siya yung biktima na nagamit. Which is nag-enjoy rin naman siya dun sa ons kasi pogi yung ano niya eh, naka-ons niya eh. Which is kinikilig din siya. Kasi yung mga nakaganon ko, mga hindi, actually isa lang talaga naka-ons ko eh. O isa lang. Usually kasi mas gusto ko yung FWB kasi nga ayoko nung palipat-lipat ng ano kasi magkakasakit ka. Gusto ko yung consistent lang na isa na ganun. Pero yung mga ganun ko hindi tumatagal. Mga 3 months lang. Tapos bigla na lang, yun lang, hindi na nagpaparamdam sa isa't isa. Pero usually sila hindi nagpaparamdam kasi nga ang ball na sa kanila eh, di ba? So, pag nag-message siya, mag-message ako back. Pag hindi na siya message, hindi na rin ako mag-message back. Kung tumawag siya, hindi naman din ako tumatawag eh. Magme-message lang din ako kung tumawag siya, ganun. So, yun lang yun talaga na ano. Usually talaga babae naman talaga may control sa lahat eh. Kahit sabihin mo pa yung Chad, yung kuwari na naging karelasyon nila yung Chad, ibe-betafication pa rin nila eh. Yung parang, oh, ano yun mo yung tsinelas? Oh, yung toothbrush mo nandyan. Oh, yung mga ano mo. Kaya nga sinasabi sa Red Pill, huwag ka makipag live in, huwag ka makipag cohabitate yan, mga ganyan. Kasi nga, ibe-betafication ka ng babae. Ang masaklap pa niyan, buong buhay mo talaga ibe-betafication ka. Pero minsan naman din, nagbabago sila ng babae pagka talagang no choice na talaga sila. Kuwari, post-wall na sila, 35. Hindi na realistic sa kanila na magaganon-ganon attitude. Kasi pagka iniwan din sila ng lalaki, wala naman din silang babagsakan. Although marami pa ring sim talaga na willing, kuwari 35 na yung babae, makakuha pa yun ng boyfriend na 20, 25, 20, 22, ganon. Yung age gap. Kaya nga ano eh, yung wall talaga is myth yan eh. Para sa babaeng side magkakarelasyon pa rin sila kung gugustuhin talaga nila. Kaso, alam din naman nila na gagamitin lang nila ng mga bata na for sexual experience. Pero na lang talaga kung mauuto niya yung lalaki. Kung kuwari yung lalaki, di ba sabi ko nga alam naman ng babae yung ugali ng lalaki. Alam nila yung mabait talaga, alam nila yung gago, alam nila yung salbahe. Alam din nila yung mga lalaki na maraming options. Alam din nila yung lalaki na pagka ni-reject nila parang baliwala lang. Kasi nga, meron dark psychology niyan eh. Bago ka pa magsalita, alam na nila yung intention mo. Kaya, hindi ako naniniwala na kunwari nakipag binigay nila yung SEX. Sabi, mga lalaki yun lang habol tapos iniwan na raw sila. Alam nila yung eksena na yun kasi may agreement yan. Nagpapa-victim lang yung mga babae na gano'n. So yan nga yung hypergamy strategies. Hindi ka talaga makakalabang sa hypergamy kasi silang picker eh. Tsaka sila nagkokontrol ng relasyon. Siguro,
ang lamang mo lang talaga mag-walk away lang talaga, tsaka hindi makipagrelasyon. Kasi pagka nasa relasyon ka is beta ka talaga. Kahit pa sabihin mong short term na ano, kasi yung short term na yan is below yan sa looks mo. Pera na lang talaga kung promiscuous talaga yung babae na talagang bitchy na nagdodroga, na maganda, may attitude. Medyo nakakatakot din makipag-ons doon kasi baka saksakin ka. Meron mga ganun babae na nanaksak. Pero usually pag sa Pilipinas kasi is usually mga nakikipag-ons na willing talaga sa pogi is yung mga pangit talaga, sub 5 talaga, or sabihin na nating 5, tsaka kupas. Kupas or yung matataba, ganun. Yan yung mga willing. Mga willing talaga na makipag ano. So, kung ikaw nakipag-ons ka dun, actually talo ka eh. Kasi nga, kung nabuntis mo yun, mamaya habulin ka, diba? Ireklamo ka sa tulpo. Talo ka talaga kasi nga, below sa looks mo yun eh. Okay lang siguro kung kagaya kita. Kuwari lalaki ka, chad-chad ka. Kung may varicocele ka, maliit ang tsansa mo makabuntis. Pero makakabuntis ka pa rin kung ilalabas mo sa loob. Pero maliit ang tsansa. Kasi nga varicocele eh. Parang yun yung sa testicle, yung tubules doon, yung mga tubes doon, nagbabulge. Mahina yung backflow ng blood. Kaya usually yung mga itlog nagsishrink. Ganon, nagsishrink yung ball. So talagang ganun yung ano nun. Maliit ang chance mo makabuntis pagka ganun. So yun nga, maraming factors yan bakit ganyan mamili yung babae. May maging tayong tinatawag, merong at that time, ikaw lang talaga yung pinaka best na option niya dun sa time na yon, sa looks department tsaka sa serbisyo, tsaka yung pakinabang. Kunwari, high school, syempre, karamihan kayo dyan, parang bihira lang naman pogi or talagang may pogi pero hindi realistic do sa normie or sub 5. Is pipiliin niya yung mga nag-approach sa kanya. Yung mga nag-approach sa kanya na ano, na talagang best option niya. Either silbidor man yung lalaki na yun or pogi. Kahit sang aspeto mo tingnan eh. Kahit pogi, magiging submissive siya sa'yo. Pero below siya sa looks mo. Tapos malamang baka below din yun sa socio-economic mo kaya ka pinili. Tapos kung normie naman siya, meron naman siyang trabaho. Tapos papatol siya sa normie, medyo patas kayo pero may silbidor ka na side. Ikaw magluluto, ikaw hatid sundo ng bata, yung mga ganyan. Kung bam ka naman, ikaw mag-aalaga ng bata, siya naman yung lalaki. Yan yung mga empowered na masculine women. Yan yung mga nagtatrabaho. Tapos, may chance pa niya na palakihin lang yung bata tapos sabay kuwari biglang nagka-attitude ka. Kaya maganda talagang gawin pag nasa silbidor side ka tapos walang trabaho is panindigan mo na lang yun ang magpakabait doon ng ganun. Tapos kahit utus-utusan ka is lunukin mo na lang kasi nga wala ka naman din choice eh, wala kang trabaho eh. Pag iniwan ka, di magtatrabaho ka. Paano kung na-stuck ka ng age pill? Kuwari kagaya ko, magpo-40 ka na. Kahit sabi mong chad ka, hindi uubra na magustuhan ka lang ng mga babae na wala kang pera. Ako may proof ko na yan eh. Hindi naman ako nagugustuhan dahil lang talaga sa looks lang talaga eh. Siyempre may age factor ka na maging realistic tayo. Alam ko na kasabay na rin yung status ko nun. Kasama na yun sa gusto nila. Pero kung pogi ka lang, siguro pwede makipag-ons. Pero mga kupas yun mga single mother. Bihira yung mga bata. Siguro kung mauuto mo yung 18 to 25, tapos 40 ka na, mauuto mo. Pero mahirap yun, bihira. Kasi masyado matanda na yun. Usually pagka 40 na yung mga lalaki, lalo na yung mga hypermasculine yung itsura, is talagang bakas na sa mukha yung yung itsura talaga eh. Okay sana kung Justin Bieber yung mukha mo o kaya
Zayn Malik, yung mga ganun. Na talagang babyface kahit na mag-40. Pero si Justin Bieber parang nagfe-fade eh. Parang nakakalbo si Justin Bieber. Mas matanda pa nga ako dun. Parang 28 pa lang ata yun or 30 na. Hindi ko alam. Mas matanda pa nga ako dun. Pero mukhang hindi maganda yung ano niya pag-age niya ng ano. So, yun yung ano, yung side ng ano, ng alpha seed beta needs. Mga beta needs naman is dahil nga 70% sa lipunan o 80% is deemed unattractive, malamang yun at yun lang din yung mga nakikita ng mga karamihang babae sa pang-araw-araw. So, pipiliin na lang talaga nila yung best option nila doon. Pero ang hirap kasi nun, lahat kasi ng babae, sinabi ko na yan, may alpha widow na yan eh. Ibig sabihin, may looks preference na yan sa mukha, tsaka type. Kaya 'di ba pag may nanliligaw, ay hindi ko siya type. Ah, type ko siya, yung ganun. Yun yung ibig sabihin nun. Alpha widow tawag doon. Ibig sabihin kahit virgin pa yan, may ideal talaga siya na phenotype. Phenotype tawag doon eh. Ah, type ko tong phenotype na itong lalaki na to. Merong mga babae na gusto yung makakapal kilay, tapos sharp yung jawline. Merong ibang babae naman na gusto yung square yung muka, yung parang mga ganyan. So mostly kasi ganyan, may mga influence na din yung mga Korean novela, tsaka yung mga napapanood nila. Pero kung ganun pa rin, kahit yung mga Korean novela na yan, yung mga artista is isa lang yung bone structure ng mukha nila. Kasi nga, 'di ba sinabi nga, 'di ba yung mga Chad is parang iisa lang yung bone skull shape nila, pati yung mga jawline nila. Parang merong ibang jawline na talagang steep yung gonial angle. Ibig sabihin yung angle ng jaw. Pero parang hindi pa rin nalalayo talaga sa ideal na Chad. May deviation lang ng onte, pero yung harmony ng mukha at distribution is talagang obvious na obvious. Kaya nga sinabi ko sa inyo, 'di ba? Sa dating app is mabilis mag-swipe ng left yung mga babae. Tapos i-stop na lang talaga sila pagka nang ibabaw yung mukha mo. Which is, yun talaga yung skull shape. Ibig sabihin, golden ratio yung skull shape mo, bone structure. Kaya nga walang gym talaga sa mukha eh. Kahit tong mewing, yung mewing mapop, gagawin niyang forward projected yung jaw mo ng onte. Pero, may millimeter kasi yan chin eh. Usually nahahalata ako pagka yung, ito nag-mewing lang to, ito ganyan. Kasi yung chin nila is, hindi mahaba yung chin nila. Di ba nakita niyo yung pinost ko na last? May kita niyo yung chin ko, di ba parang mahaba. Parang mahaba yung chin ko. Yun yung mga parang ideal talaga na 2:1. Yung philtrum na sinasabi nila, yung upper lip, yung distance nung lip tsaka ilong, dapat doble yung chin. So, yun yung ideal. So, pagka isa lang is hindi ideal. Usually, mga common na lalaki is hindi talaga yung chin nila. Yan yung asset ko, yan chin ko talaga. Tapos square pa yung shape niyan, hindi pa tusok. Kung makikita mo yung chin ko, yan yung asset ko talaga kasi square yan eh. Tsaka so, yan yung talagang mapapastop yung mga babae dyan. Yung mabilis sila mag-swipe ng left eh. Pagka sa dating app. Dala rin naman nila yan eh. Social media age na kasi. Most common na meetup kasi social media age na eh. Sa SOCMED na eh. Meron sa singles meetup, dating apps, mga group na yan, usually Telegram, ganyan. Tapos magchat-chat kayo dyan, tsaka magmi-meet up na lang. Hindi na yung uso makipagkilala sa sa mga trabaho. Minsan nga wala nang gana sa trabaho. Napansin ko rin naman yan eh. Titingin sila una sa akin. Tapos sabay, meron silang kachat, mas kinikilig sila na parang mas gusto talaga ng tao ngayon, sokmed talaga yung interaction. Hindi na sila naliligayaan sa personal interaction. Kasi nahook na yung utak nila dyan sa cellphone eh. Parang yan na yung companion nila eh.
Kuwari mga ka-chat nila, mga high tier normie, mga pogi, kinikilig na sila doon. So, yan, maraming factors yan bakit nila napipili yung mga beta kasi mga beta, ibig sabihin ng beta is normie or sub 5. Kasi yan yung mga 80% sa lipunan, dim unattractive. Actually, yan yung mga nasa hindi papasa yan. 80% na yan is hindi papasa sa dating app. Kasi yan dating app talaga, pang chat lang talaga yan eh. Pang pogi lang yan, pang hook up lang kasi yan eh. So, pwede ka sa mga group sa Facebook, may mga makakambit ka dyan, pero mga below, tsaka matatanda na kupas na, tsaka yung iba single mother. Merong mga prime age naman, pero magpapabayad. Pro yung mga yan, mga 25 below. Pero ganyan gagawin ko sa Pilipinas kasi parang mas maganda mag-pro na lang. Kasi kung wari, yung pro na tripan ka, pwede mo maging karelasyon yun. Lulunukin mo nga lang yung body count niya kasi nga maraming gumagamit dyan eh. Pero pwede mo makarelasyon yun. Pero sa akin, pwede na sa akin yun kasi ball naman na sa kanya eh. Kuwari kung pangit treatment niya, tsaka wala ka namang balak magpakasal, di ba? Kasi nga, kuwari, normie ka or high tier normie kagaya ko. Ibig sabihin yung pakinabang lang yung hindi talaga siya genuinely attracted sa'yo. Yung pakinabang lang. So kung wari, nakapasa ka sa looks threshold niya, nung babae, mararamdaman mo naman yan eh, base sa submissiveness niya. Kung, kung caring ba siya sa'yo. Kasi, pagka genuine desire is talagang gagawin niya yung parang pag-aalaga ng nanay mo sa'yo. Ihilot ka yung mga ganyan, tapos sabay susundin ka niya parate. So, yan yung pagka hindi mo naramdaman yung ganyan is, ang ball nga lang talaga nasa kanya. Actually, kahit nga submissive yung babae, ang ball talaga nasa kanila. Kasi sila namimili, sila rin nagdidikta ng relasyon. Depende na lang sa treatment niya, mirror mo na lang. Ganun lang talagang the best na gawin eh. Total na black pill naman lahat ng mga lalaki na nanonood dito eh. So, alam nyo na yung treatment kung bakit ganun. Tsaka bakit kayo napili. Actually, yun na yung form ng dating, promise. Una nyo to narinig sa akin, Pilipino dito na nag-share ng ganito. Parang napansin ko na to eh. Yung dating talaga, pro na talaga. Tapos doon ka makakahanap ng mga suitable partner. At tsaka, pantakip na rin nila yan sa body count nila. Na, kuwari, may mga excess sila dati, nakalima sila or anim. Which is marami na yun para sa Pilipina, di ba? So, sa Gen Z, common na yan eh. Plus, magpo-pro pa sila. O di talagang pantakip na talaga sa kapromiskuhan nila. Eh kung ganun lang din, kung maganda yung babae, tapos sabay okay naman treatment sa'yo, kahit na pro yun, pwede mong pagtiyagaan na lang din. Basta okay yung treatment niya. Lulunukin mo lang yung yung body count niya. Pero ngayon kasi sa age ko, hindi na mahalaga sa akin yung body count. Kahit sabi mo pang 100 na yan eh. Basta ang ayoko lang talaga single mother. Diyan talaga ako nabibwisit eh. Hindi sa may grudge ako sa kanila, pero obvious talaga na support ka lang talaga eh. At least kung yung 100 na body count na walang anak, okay pa sa akin yung walang anak eh, walang sabit eh. Tapos, pinapalaki mo yung bata, hindi sa'yo. Di nakatawa yung ngiting aso yung lalaking nagpaanak doon sa babae na yun. Kasi, ang biruin mo, inanakan niya yung babae mo, tapos sabay ikaw nagpalaki. Tang ina, 'di ba? Yun yung yun yung pangit sa single mother eh. Kaya yan talaga pinaka ko eh. Tapos ang dami na pala ng single mother ngayon. Yung bagong PSA 19 million, 'di ba? Ang dami, 'di ba? Sa Pilipinas 'yan. 19 million single mother. Oh, 80% dim unattractive.
Malamang yung marami talagang willing dyan. Pero ako hindi ako willing eh. Sa inyo na yan. Kahit sabihin mong prime age pa yan eh. Talo ka talaga kasi mapapamura ka talaga. Kasi ibang lalaki yung anak na ibang lalaki yan. Kahit pa sabihin mo na ano, may chance kasi na bawiin yan. Nangyari yan dun sa pinsan ng girlfriend ko. Binabawi nung tunay na parents ang pota. 'Di ba? Tapos mo palakihin, babawiin, 'di ba? Wala ka namang magagawa eh, dahil hindi naman ikaw biological eh. Buti sana kung may kasulatan kayo, 'di ba? Or nakuha niya yung apelyido mo as stepfather. May habol ka dun. Pero wala eh. Biological is biological kahit sa batas pa yan. Pwede kunin yan eh, kahit ikaw nagpalaki. Ikaw nagpalaki doon sa bata. Pwede kunin yan. Biological yung tatay. Kaya yan talaga sa lahat talaga ng red flags talaga is yan ang pinakayo single mother. Kahit sabihin mong 18 ka pa eh, wala akong pakialam sa age mo. Sa'yo na yan. Minumulat ko lang yung mata nyo kasi merong iba kasi baka kayo mag-beta box kayo, willing kayo sa single mother. Sinasabi ko lang yung side ng ano, kasi wala talaga kayong habol. Pwede kunin yung ng original na tatay. Kasi biological eh. After mo palakihin eh, no? Biglang kinuha, 21 na. So, yan. Maraming mga factors bakit napipili ang mga 80% na lalaki. Pero hindi yan talaga yung ideal talaga na dinidesire nila. Yan yung mga just be first, yung mga nagdaan sa friendship, nagka-developan. Tapos yan din yung mga nanligaw nung high school, college, or kahit sa trabaho. Meron pa rin nanliligaw, bibigay ng bulaklak. Kasi nga beta talaga ang ano eh. Ang dating in relationship is beta talaga yan. Yan lang din magpapasagot sa babae. Yan din yung move. Actually, yung 3-strike rule, beta pa rin yun eh. Kasi ikaw pa rin magme-message nun eh. Tapos, yayayain mo lang siya sa kwarto mo or bahay mo. Pumunta. Beta pa rin siya. Tapos, sabay, kung chad ka naman, may hit mo yung babae. Pero, wala kang LTR, yung long-term relationship. Kasi ako, 'di ba, naka FWB ako, 3, 'di ba? Yun yung pattern eh, every 3 months lang. Hindi rin nagtatagal eh. Kasi sila rin kumakawala rin talaga eh. Hanggang 3 months lang din talaga eh. Ewan ko kung bakit ganun, 3 months. Kahit gusto ko man patagalin. Kasi syempre, libre yun, di ba? Libre mong nagagalaw, di ba? Tapos, hindi ka pa magkakasakit kasi consistent. So, kaso hindi tumatagal talaga eh. Kasi sabi ko sa inyo, babae rin ang may say kung gusto na nilang kumawala. Sila rin yung may say na ano. Kuwari nakahanap sila ng best pa sa'yo. Iwan ka na nila. Ganun lang talaga yan. Hypergamy kasi talaga eh. Hindi ka makakalamang sa babae talaga. So yung mga nasa relasyon dyan, kahit anong anggulo mo tingnan is talagang kaya kayo napili dahil sa pakinabang nyo talaga. Either genetic side pa man yan, beta box, or selbidor. Pero yun nga, sabi nga ni Savigay is, hindi, pagka ikaw talaga yung price, which is yung alpha, or good looking, is, hindi mo kailangan ng mga pang-cope. Ibig sabihin ng pang-cope is, hindi mo kailangan magkaroon ng kotse, yung maging rapper, maging kung ano-ano, or status. Kasi yung bum na pogi is talagang makikipag one night stand talaga yung babae dyan. Dahil lang sa sexual pleasure kasi nga dinidesire siya. Yung karamihang mga lalaki, yung mga kasal ngayon is hindi naman talaga sila sexually desire ng iba yung ano eh, yung dinidesire ka ng babae dahil sa pakinabang mo compared sa sexually desire. Kasi 'di ba lahat naman tayo yun yung target is sex. So kaya yun yung parameter sa 3 strikes rule eh, para malaman mo yung genuine desire ng babae. Maraming mare-reject dito, pero at least alam mo na hindi ka na nag-i-invest na masyado kasi alam mo yung stand mo.
Oo, normie ka, sub 5 ka, sure, gawin mo yung 3 strikes rule na sinasabi ko is mare-reject ka talaga. Hindi papayag yung babae. Pero, alam mo yung stand mo. Hindi ka na nagsasayang ng oras, hindi ka na nagsasayang ng pera. Tsaka effort din pala. Isama nyo na effort, low-key yan eh. Yung, hindi ka na nagsasayang ng ng pera, oras, tsaka effort. Kasi, yun nga, yayayain mo na agad unang kita pa lang. Wala na rin game eh. Halos lahat na rin ng lalaki ganyan ang ginagawa. Kasi sokmed ng kita eh. So pag nag-meet up kayo ng babae via social media is expected na doon na yun mapupunta. Pero may karapatan yung babae na magbago isip. Ibig sabihin, nag-meet ka, nagkita na kayo sa sokmed, di ba? Yung video call, ganyan, or send ng picture. Nag-meet up kayo, tapos nakita niya yung itsura mo. Eh, di ba may tinatawag tayong catfish? So, kung yung perception niya dun sa picture mo is hindi akma dun sa personal is may karapatan siya magbago ng isip. Which is, pag niyaya mo siya ng SEX or mag-check-in, ire-reject ka niya. So, kaya sinasabi ko sa inyo na unang meet up pa lang, yayayain nyo na. Kasi may karapatan siyang magbago ng isip. Kasi siyang nagdidikta ng kondisyon lahat sa relasyon, sa SEX, kung gaano katagal yung relasyon nyo. Kahit sabihin mo chad siya eh, submissive siya. Actually, yung pagiging submissive ng babae, siya pa rin nagdidiktan yun. Ginagawa niya yun dahil sa pakinabang mo. So, ibig sabihin, siya yung nagdidikta hanggat submissive siya sa'yo, na nagiging mo siya. Kala mo ikaw lamang nun, malamang below yan sa'yo. Kaya hindi ko makakalamang sinasabi ko sa'yo. Kaya nga yung iba nang nangangaliwa pa, di ba? Submissive naman yung asawa nila. Eh, below sa looks eh, ganun talaga. Kaya nangangaliwa. Tapos natali sila dahil hindi nila alam yung game, hindi nila alam yung hypergamy, hindi nila alam tong black pill, red pill. So, may ganyan yan. Kaya nga sa 30 dates ko, 'di ba? 8 lang yung naging karelasyon ko kasi nga may karapatan magbago ng isip yung babae. Tsaka alam din nila pagka thirst ka, pag na-sense nila na thirst ka, ibig sabihin, iisipin niya, ako na siguro pinakamaganda nito naging girlfriend or naka one night stand. Alam ng babae yan, nasi-sense nila yan. Wala talagang game. Kahit yung personality mo, basang-basa nila yan. Kahit yung pagpapanggap mo, wari, ginagamit mo lang yung pera mo, alam nila yan. Actually, pag ginamit mo yung pera mo, mas i-exploit ka nila kasi ikaw yung tanga eh. Ibig sabihin, kaya kanya napili dahil pinanindigan mo yung pagiging tanga, di ba? So, kung hindi kasalanan ng babae yun. Kasi ikaw nag-offer eh. Kaya sinasabi ko sa inyo, hindi ka makakalamang sa hypergamy. Kaya yung ibang mga lalaki talaga, yung mga pamilyado, yung mga kasal, na alam ko sitwasyon yan, silbidor talaga yan. Bukod sa nagtatrabaho sila ng minimum wage, may silbidor factor yan. Kasi, napansin ko yung sa mga katrabaho ko, yung mga katrabaho kong, wala namang nagbabalak sa kanila mang agaw. Wala naman din nag-orbit sa kanila, nagpapakyut. Hindi talaga sila desirable talaga. Kaya hindi rin ako naiinggit dyan sa mga yan kasi alam ko yung katayuan nila na silbidor pa yan. Bukod sa beta box na, may silbidor side pa. Eh pag total silbidor ka naman, ang disadvantage nun, hinawakan ka niya sa bayag. Yung babae yung may bayag ngayon. Kasi nga, pagka iniwan ka niya, wala kang pera. 'Di ba? Alam nga naman bibigyan ka niya ng pera, yung pimp. Hindi ako naniniwala, hindi ka makaka-pimp sa babae. 'Di ba sabi ni Koy Koy, binibigay yung pera. Binibigyan ng talent. Oo, sumasayaw-sayaw sila, pero yung pera napupunta daw kay Koy Koy. And dami niyang minemaintain eh. Minemaintain niya yung tatlong babae.
Oo nga, may pera ngang pumapasok dahil dun sa babae. Pero masarap kinakain nila. Masarap aircon yung ano, tapos may kotse pa sila. So, yung pimp na sinasabi nila is, hindi ako naniniwala dyan. Walang pimp. Pinapasakay ka lang ng babae. Chameleon yung babae, kabisado ko na yan sa dami ko ba naman na date eh. Yung mga babae is sumasakay yan kung ano hilig mo tsaka kung ano gusto mo. Kasi may pakay sila eh. Nagiging submissive sila sa'yo dahil sa Brefolds law. Kung hindi ka top G sa beta box side, hindi sila magiging submissive. Kung hindi ka top G sa genetic side, hindi sila magiging submissive. Ang submissive dun sa alpha fox is dinidesire ka niya sexually dahil sa physical appearance mo. Yun yung submissiveness niya. Bibigay niya yung sex sa unang meet up. Tapos, lahat ng posisyon pwede mong gawin. Lahat ng kababuyan pwede mong gawin sa kanya. Kasi nga, dinidesire ka niya. Yan yun sa 50 Shades of Grey. Ang submissiveness naman sa beta box sides is hindi mo pwedeng gawin yung pang-porno. Missionary lang kayo. or dog style lang. Yan lang yung ano, papalag yung babae niyan kasi hindi ka naman niya desire sexually. Ang dinesire niya sa'yo is yung pakinabang mo. Yung ano, malamang diyan kay Bugoy, hindi niya magagawa yung papalunukin yung ano, moda niya or kung anong mga makikita niya sa porno. Di ko lang sure pero balay mo, baka siya na lang, si Bugoy din yung pinaka-pogi na naging ka-boyfriend ng ano. May maging din kasi tayong tinatawag eh. So, yan yung mga sitwasyon ng mga ano, pakinabang. Pero the fact na ano, nag-beta box ka, tapos anong tawag dito? Nagkaroon ka ng milyon para magkababae lang. Is talagang pag nawala yun, mabilis aalis yung babae. Kasi yun yung pakinabang mo eh. Kaya nga mas lamang talaga yung pogi kasi kahit mawala ng trabaho yan, natotolerate talaga eh. Pero hindi long term iiwan pa rin talaga. Sinasabi ko yung aabot ng mga 6 months, 3 months. Pero kung yung long term na habang buhay, magbe-beta box babae, hindi ako naniniwala doon. Kagaguhan yan, walang ganung babae. Kung meron man, may condition yung babae na yun or ano. Tsaka wala pa ako nakita niyan. Kahit anong search mo talaga, wala ako nakita niyan. As in yung babae nag-provide habang buhay talaga. Na walang ano, exchange. Malamang silbidor yung lalaki. Nagpapalaki ng bata, alaga. Taga-pamalengke. Mga ganyan. Taga-drive. Parang yung kapitbahay ko, ganun. Gawa niya lahat. Silbidor side siya eh. So, paano yun lang, peace.